Nung ikalabing-anim na siglo sa Europa, may trabaho sa ilang royal courts na siguro ay ayaw mo ang whipping boy. Dahil sa ideya ng divine right of kings, ang isang batang prinsipe ay itinuturing na sagrado at hindi pwedeng saktan. Hindi pwedeng saktan ng isang guro ang isang royal, gaano man siya kasama mag-asal. Kaya, nakahanap sila ng solusyon. Isang bata, madalas sa isang batang noble at malapit na kasama ng prinsipe, ang pinag-aaral kasama niya. Kapag lumabag ang prinsipe sa mga patakaran, itong whipping boy ang tumatanggap ng parusa para sa kanya. Ang ideya ay, kapag nakita ng prinsipe na pinaparusahan ang kanyang kaibigan, dahil sa kanyang mga ginawa, makakaramdam siya ng hiya at pag-unawa, at pipiliin niyang maging mas mabait sa hinaharap. Ito ay nakalikha ng isang napaka-strange at intense na samahan. Si Haring Charles I ng England ay mayroon daw na whipping boy na nagngangalang William Murray. Lumaki sila ng magkasama at alam mo, nanatiling matalik na magkaibigan sa buong buhay nila. Nang maging hari si Charles, ginantimpalaan niya ang kanyang matandang kaibigan sa pamamagitan ng paggawa sa kanya bilang unang Earl ng Dysart. Ang kaugalian ay unti-unting nawala habang nagbabago ang mga ideya tungkol sa edukasyon at pagiging royal, pero ang terminong whipping boy ay nanatili sa ating wika para ilarawan ang sinumang umaako ng sisi para sa iba.